Magandang araw mga kapatid, welcome sa atin vlog. So magbabalik ulit si Jess Mechanic. I-share ko lang sa inyo itong mga ginagawa natin dito sa kotse ng isa nating hindi lang natin ito kaibigan kung hindi katrabaho pa. So sa kanya ito kotse, proud na proud tayo at nakabili yung ating kaibigan ng pangarap niya na sasakyan kahit na sikan na. So marami sa ating mga nangangarap, lalo na yung katulad natin ng mga walang budget na malalaki, budget meal lang. So ang kaya natin. So ito, natupad ng ating kaibigan So ngayon pina-check sa atin. So kung anong mga gagawin. Kaya ngayon i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga binaklas natin dito sa Honda Dimension BTEC 3. So ito, yan. Papakita ko lang muna sa inyo ang loob itong nabili niya na kotse Honda to Dimension. Yan, ito yung mga upuan niya, malinis pa naman hanggang doon sa likod. Tapos ito yung dashboard niya. Yan. Yung manibela. Yan. Tapos syempre manual transmission. So ito yung pinaka-the best sa lahat. Yan Alright, mga bro, mga kapatid. So, pinapakita ko lang sa inyo kung pwede pa, sa tingin nyo, pwede pa itong nabili niya na kotse, Diba? Honda Dimension. Honda Civic to na Dimension, Alright, so ito, ipapakita ko lang sa inyo mga nakita namin dito na pwede nang palitan. So, basic lang naman, minor mechanical lang naman. So, hindi naman to major. Napaka-basic lang, napakabilis lang tanggalin. Alright, mga boss, papakita ko lang sa inyo para meron tayong ideya pagka nakabili tayong second hand. So, asahan nyo na talaga pag bumili tayo ng segunda mano na sasakyan, ay hindi po pwedeng wala na tayong ipapagawa, sa presyo na, budget meal. So, ibig sabihin, pag budget meal, ando na yung number one. Siyempre, sa engine, under chassis, hindi na mawawala yung electrical. May mga minor na hindi gumagana dyan, di ba? Unang-una, pinto, di ba? Power window, yung mga ganun. So, yung mga electrical yun. Tapos, siyempre, mga headlight, signal light, yun yung mga minor electrical. So, sa mechanical naman, siyempre, under chassis, saka sa engine. So, ngayon, ipapakita ko lang sa inyo mga boss, Titingnan natin kung ano yung mga dapat palitan na dito sa kay Honda Civic Dimension. So ito nagbaklas tayo ng gulong left and right. So nakita natin dito, ika nga, yun ang sinasabi ko sa inyo, pag bumili tayo ng sikan na sasakyan, yung segunda mano, asahan na natin yung may mga papalitan tayo. Tulad ng brake pads, di ba? Yan. So ang brake pad naman ni Honda ay kalahati pa. Tapos yung shock niya, okay pa. So napalitan daw to ng dating may-ari. Ikita naman, ayan yung tornilyo, mga bakas ng liabi yan, yung may makalawang na yan. So bakat ng liabi yan ng tools na talagang binaklas kasi kinalawang nga. Pati yung mga suspension bushing bago. So ang hindi ko lang dito na yung mga axle boot niya, kaya so yan yung minor electrical sa under chassis, ay mechanical, sorry, under chassis repair. So ano nga ba yung may re-repair natin? Ito yun, axle boot, inner at saka outer. So ano lang naman yan minor lang naman yan na mechanical na mga ganyan. Dito sa likod ay sa kabila. So ito na yung binaklas natin mga boss. Ayan baklas tayo ng pinagkakapitan ng shock para mahugot natin yung pinaka-ihe dito. Para pagka nabaklas ang shock, natanggal itong tornilyo dito na malaki. Ayan 32. Yan, 32 ang size niyan. May ilalabas na natin dito sa spindle. Ayan. So ito yung CB joint sa inner. Ayun, yun yung may design na yan. So diyan nakapasok yung ihe. Diba? Yung shafting niya. So ipapakita ko sa inyo mamaya. Yung bushing naman niya bago. Stabilizer, link bago. Ball joint,
Ito siguro ang hindi pa napalitan ng ball joint. Ay, shock. Tingin ko napalitan na to eh. Or hindi pa. Hindi pa naman kasi siya kayaba eh. Ibig sabihin, original pa yan. Ang tie rod niya bago. Rack and pinion naman niya. So far so good naman. Konting-konti pa lang naman yung leak. Lumuluha pa lang. So ito ipapakita ko sa inyo yung ihi ano. Ihi yung shafting na nakalagay dito. 'Di ba? Sa spindle tapos doon sa inner CB joint sa may transmission nakatusok. So ito na yung sinasabi ko sa inyong ihi CB joint outer. So ito yon, nilinis na natin. Napakarumi nito kanina. Ayan, makintab na siya. Ayan, papalitan na namin yung axle bolt parehas. Yan, papalitan na natin yan parehas yung outer tsaka inner. So yun yung mapapalitan natin na axle bolt. Tapos yung mga bearing ng inner CB joint ay inayos na natin. Ayan nilinis na natin yan para paglagay ng grasa malinis na siya. Alright, di ba ayos? So saglit lang yan. Napaka-basic lang nito. Tapos syempre, ang pinanglinis natin na yan, diesel. Oo, ma'am. So, yun lang ito yung kotse Ayan diba? Ayos na ayos pa yan. Okay mga boss, mamaya update na lang tayo pag nagawa na natin to Ilalagay na natin yung bagong piyasa niya. So yun mga boss nandito na yung ilalagay natin na axle bolt ng mga bago. Ayan Ayan. So presyo nito ay 300 lang bawat isa 300 bawat isa. So kung tatawaran mo pa nga sa auto supply, may bibigay pa sa iyo ito ng 200 ang isa. Kung yun ay kaibigan ka Pero pag hindi naman tayo kaibigan ng auto supply, huwag ka nang umasa. Tapos ito yung mga pang-lock natin Ayan yung mga metal na pangtali dito. So ito yung shafting. Nalinis na natin to. Boy, parang baliktad yata ang bigay sa'yo. Ha? Ba't parang ang malaki may design? Yung maliit ang wala. Yung maliit ang may design dapat Maliit. Yung sabi ko baliktad yata ang bigay sa akin. Kaya nga, ayun, malaki ang may design. Di ba malaki ang ganito. Tingnan mo dito. So ito yung grasa na gagamitin natin sa axle bolt Ayan napakaganda dito. Yan. Yung isang piraso dyan, kasya na yan. Diba? Ganun lang yan kasimple. Simple, yan natin siya tatalian ng metal dito.
ito, ipipix na natin ito ng tali. Yan, oh. Higpit na natin siya na hindi siya makakalas. Tsaka hindi tatapon yung brasa. Few moments later. So yun mga kaibigan, ng vice grip yung gagamitin natin sa pag-ipit dito sa lock. Kasi metal ko siya, mahirap ipitan. Kailangan hilahin natin ng tudong-tudong. Ayan, that's good. Nakikita na siya ng ayos, ano? Hindi na talaga siya kakalas. Dito naman tayo sa kabila, no? Yan sa maliit. Ito yung lock natin, ano, ayan, okay na siya. So putulin na lang natin to mga boss, no, na sobra. Kasi pag hindi ito pinutol, tatama rin pag-ikot. Kaya naayos na natin. Okay mga boss, no? So asipilin natin ito pati yung bearing. Few moments later. So maglalagay ulit tayo nung sa inner, ano, tapos yung sa outer. Ito yung sa outer niya, no? Tapos ito naman yung sa inner na CV joint na axle bolt. Mahirap lang talaga itali ito. Wala kang kawala. Walang kawala talaga siya.
maayos. Lalagay na natin yung kanyang bearing. Lang everyday. Oops. So ayan mga idol, no? Mahirap lang talaga ikabit itong lock. Kailangan huwag kang kukurap baka mamaya tumalsik. Yun. Rasa. Diba? Kahit pa paano malagyan natin ng grasa-grasa yan. Okay na yan. Diba? Marumi nga lang ang trabaho to, marumi. Kung sanay ka sa opisina, bawal ka dito. Dapat talaga high team para hindi nahuhulog. Okay mga boss, ilalagay na natin doon sa kanyang kinalalagyan. Lagyan na natin doon. Ayan, buo na siya. Okay, so let's go. Few moments later. Okay na, ilagay na natin yung axle boot, ano, ayan mga boss, oh. Hindi na natin na videohan kanina pagsalpak, ano. Kasi medyo mahirap talaga isalpak yan, ikabit. Ayan, bago na yan. Ayan, bago na yung kanyang mga rubber boot, axle boots. Nalinis na ng maayos. Ito lang talaga medyo mahirap itusok kasi may design to eh. May groove. Yung kanyang inner axle boot, so meron siyang ano, parang corona yung design ba. Hindi kagaya dito, bilog lang yan. Sa outer bilog, sa inner ay may design. So yun lang mga boss, no? Kakabit na lang namin yung gulong. Nahigpit na itong pinaka-center. Ayos na. Okay. So dito sa kabila wala tayong pinalitan, ano. So ito lang na tali kasi natanggal. Buo pa naman yung axle boot niya.
Ayan, tali lang yung ano, yung cable tie lang yung natanggal. So pinalitan lang natin ng mga cable tie yan. Yung sa kaliwang side. So yung mga shock okay pa naman. Wala pa naman siyang ano, leak. So napakamahal siguro ng shock ni Honda, no? Ang laki, oh. Yung lagayan ng tie rod kasama na sa shock, kaya mahal ito eh. Oh, di ba? Talaga naman. Super mahal ang pyesa ni Honda pero garantisado naman. Okay mga boss, no? So assemble muna tayo. Okay na? Ayos na to. Kahit pa paano nagawa ng paunti-unti.